Magandang araw po sa ating lahat. Tayo po ay dadako sa ating pananalangin bilang isang iglesia. In behalf ng Global Connection Dubai, tayo po idudulog sa ating Panginoon sa mga bagay na nais nating ilapit sa ating Panginoon. Kaya samahan niyo po ako. Tayo po manalangin na sa ating Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa oras na to. Maraming salamat sa araw na inyong binigay upang ang inyong iglesia ay tumamba bilang isang bilang magkakapatid, bilang inyong katawan at bilang inyong bride sa inyong iniwanan ng mundong ito sa kaparaan ng meron kaming responsibilidad na inyo pong binigay sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil kagaya ng aming laging sinasabi, mahal niyo po ang inyong iglesia, Panginoon. Mahal niyo po ang bawat isa sa amin. Tinubos niyo po kami sa cross ng Kalbaryo. Tinubos niyo po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Kaya ang aming pong patuloy na paglapit sa inyo bilang magkakapatid, gawin niyo po at katagpuin niyo po nawa ang aming mga naisin, Panginoon. Sa araw na ito, aming pong nilalapit sa inyo ang iglesia, Panginoon, ang Global Connection Dubai. Amin po nilalapit ang pastoral team sa pangunguna po ng inyong lingkod, kasama ang Pastor Joel, kasama po ang Papa Ver, maging ang aming advisor na si Pastor Ronel, at yung mga ibang pastor pa na naka-engage. Amin po nilalapit, Panginoon, na kayo po ang magbigay ng kalakasan sa mga pastor. Alam po namin na kami man ay naka-under attack ng kaaway, pilit na ginugulo, pilit na ginagambala, pilit na dinidistract, pilit na dinidiscourage, Panginoon. Kaya amin pong inilalapit sa inyo ang buong pastoral team ng Global Connection Dubai. Kayo po ang magpalakas, kayo po ang magpatibay, at dalahin ko po, Ama, na lagi pong lumutang nawa yung pagkatawag ninyo sa aming mga pastor, Panginoon. Maraming salamat. Ang bawat pamilya ng mga pastor, amin po nilalapit. Kayo po ang patuloy na mag-ingat sa kanila habang naglilingkod ang mga pastor, habang sila'y nag-aaral, habang sila ay nasa inyong sa ibang ministry, Panginoon. Pagkaingatan niyo po ang bawat pamilya ng mga pastor, Panginoon, kasama ang kanilang mga anak. Proteksyonan niyo po sila, bigyan niyo po ng maayos na kalusugan upang sila man, Panginoon, ay hindi po under attack ng kaaway, emotionally, spiritually, physically, Panginoon. Nagdi-declare kami na pagkaingatan niyo po ang bawat asawa ng mga pastor at ang kanilang mga anak, Panginoon. Salamat sa buhay po ng pastoral team ng Global Connection Dubai, Panginoon. Salamat sa kanilang passion, salamat po sa kanilang desire, salamat po sa kanilang discernment, salamat po sa pagmamahal nila sa inyong iglesia, Panginoon. Nilalapit din namin ang hanay ng leadership ng Global Connection Dubai, Panginoon, sa pangunguna ng chairman, Papa Ver, Pastor Joel, Brother Jones, Ate Rem, maging ang aming secretary, si Ma'am Eileen, at sa bawat department na kanilang hinahawakan, Panginoon. Maraming salamat sa buhay nila. Salamat po sa mga sakripisyo. Salamat po sa kanilang mga pagpapagal. Salamat po sa kanilang mga ginagawa, Panginoon. Alam po namin, Ama, na sila man, Panginoon, ay may mga iba't ibang pasanin din. Alam po namin, Panginoon, na sila man ay may mga iba't ibang pinagdadaanan. Ngunit sila po ay nagsasakripisyo upang sa ganun ay magawa po at pagkaingatan ng iglesyang pinagkatiwala niyo po sa amin. Salamat sa buhay nila. Dalahin ko po, Ama, na patuloy po nilang magampanan din naman yung ministry pinagkatiwala niyo sa kanila, Panginoon, sa bawat department. Masilip nawa, Panginoon, yung mga dapat gawin at yung mga hindi na dapat gawin, Panginoon. Higit sa lahat, bigyan niyo po sila ng loobin niyo po nawa na magkaroon ng available time upang sa ganun every month ay makapag-meet kami, upang sa ganun ay evaluate po namin, especially, Panginoon, dahil kasama po sa theology namin na itong church na aming kinabibilangan ay inyo pong tinubos sa cross ng Kalbaryo. Kaya dalahin ko po, Ama, na we do believe na ina-expect niyo po sa amin ang aming ginagawa ay best, not better, Panginoon, but best. Kaya dalahin ko po na tulungan niyo po kami, ang leadership ng Global Connection Dubai, maging ang kanilang mga family. Kayo rin po ang mag-ingat sa kanila, Panginoon. Dinadalahin ko po, Ama, you know them by name. Katagpuin niyo din po ang kanilang mga dalangin, Panginoon. Yamang sila'y naglilingkod sa inyo, yamang sila'y tapat na nagsuserve sa inyo, Panginoon. I-grant niyo din naman, Panginoon, sa inyong kapanahunan, sa inyong
character, Panginoon, sa inyong mga attributes na aming pinanghahawakan. I-grant niyo po, Panginoon, ang kanilang mga naisin. Dalahin ko po, Ama, na ilayo niyo rin po sila sa kapahamakan. Sila man ay may mga iba't ibang pwedeng gawin ng kaaway na ma-distract sila sa kanilang paglilingkod. Dalangin ko po, Ama, na i-fix nila ang kanilang paningin at dalangin ko po, Ama, na sila'y mag-serve talaga ay sa inyo po, hindi po sa tao, Panginoon. Maraming salamat din po sa bawat members ng Global Connection Dubai. Salamat po sa kanilang mga buhay, sa mga kapatiran ko na kasama ko dito, Panginoon, yung mga wala sa iba't ibang kadahilanan. Lord, amin pong nilalapit sila sa inyong mga kamay. Lagi niyo po silang proteksyonan. Salamat sa buhay nila, Panginoon. Salamat dahil sila'y recipient ng inyong biyaya at meron silang privilege na maibahagi din sa ibang tao, Panginoon, ang inyong ang biyaya na natanggap nila. Lord, aking nilalapit ang bawat member ng Global Connection Dubai. Alam po namin naman na hindi madali ang iba't ibang pinagdadaanan namin sa mga decision making, sa mga iba't ibang status o journey na pinanghihintulutan ninyo. Alam po namin naman na hindi po basta madali, Panginoon. Ngunit, Lord, amin po nilapit nawa. Maingatan po ng bawat isa ang pangalan ninyo sa buhay namin, Panginoon. Maingatan po nawa namin yung testimony namin, Panginoon, sa ibang tao. Salamat at dalahin ko po, Ama, yung ginagamit niyo pong MTM upang kami po ay lumago, magkakahiwalay man kami physically. Dalahin ko po, Ama, na maging tapat po ang bawat isa sa pagbabasa ng Biblia, sa pananalangin, sa pagbabalik ng para sa inyo, Panginoon, sa paglilingkod. Nawa, Panginoon, katagpuin niyo po kaming nagtatapat. Katagpuin niyo po ang inyong iglesia, Panginoon, na ikaw ay minamahal, na ikaw po ang priority, Panginoon. Para yung mga nabasa naming previous judgment na mangyayari sa mga hindi po nagtatapat ay hindi po maranasan ng Global Connection Dubai, Panginoon. Dalangin ko po, Ama, na ang bawat isa man na may pinagdadaanan emotionally, kayo po ang magpalakas. Physically, Panginoon, napakahalaga ng kalusugan, lalo na sa panahon ngayon. Kayo po ang umabot sa bawat parte ng katawan namin na nanghihina, Panginoon. Sa bawat parte ng katawan namin na may karamdaman, pagilingin niyo po ito, Panginoon. Nais po namin na maglingkod sa inyo, ibigay sa inyo ang lahat, Panginoon. Ngunit hindi po kami makakapaglingkod kung kami po ay may nararamdaman. Kaya po, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, sa pangalan ng aming tagapagligtas, kami po ay nagdi-declare ng kagalingan sa buhay po ng kapatiran ng Global Connection Dubai, Panginoon. Pagpalain niyo po, maging ang mga kumpanya na pinagtatrabahuan, dalahin ko po, Ama, kayo po mag-bless sa kanila, kayo po ang gumagamit sa kanila upang sa ganun, ang inyo pong mga anak sa Global Connection Dubai ay kumain at mag-ibigay ang para sa inyo. Kaya dalahin ko po, Ama, sa bawat kumpanya, mag-promote ka pa, Panginoon. Promote nyo ang mga members, Panginoon, ng Global Connection Dubai upang sa ganoon ay patuloy pong maibigay ang para sa inyo at makatulong sa ibang tao. At at the same time, Panginoon, ay talagang makita namin na hindi nyo po pinababayaan ang inyong mga anak. Maging ang kanilang mga pamilya na nasa iba't ibang lugar, mga nasa Pilipinas, karamihan, amin pong nilalapit, Panginoon, na sila man ay pagkaingatan ninyo. Alam po namin yung lungkot na meron sa kanila sa tuwing may okasyon dito sa Pilipinas. Alam po namin yung naisin nila na umuwi kapag may mga okasyon o may mga dapat celebrate. Alam po namin na alam niyo po, Panginoon, din yung lungkot nila. Kaya pinagkakatiwala po namin, Panginoon, sa inyo ang bawat members ng Global Connection Dubai. Pagkaingatan niyo po sila, pagkagabayan niyo po sila, at dalangin ko po, Ama, na ma-fulfill po namin yung inyo pong pagkatawag sa bawat isa sa amin. Kagaya ng aming laging sinasabi, may dahilan po kayo kung bakit nasa Global Connection Dubai kami. May dahilan po kayo kung bakit nasa UAE ang aming mga kapatiran, Panginoon. Tulungan nawa kami, Panginoon, na marating, makamit, at makamtan po namin, Panginoon, yung naisin ninyo upang sa ganun, Panginoon, ay ma-fulfill namin yung Great Commission. Maging yung mga adapt a mission na aming ginagawa sa partnership ng mga ibang churches dito sa Pilipinas, sa Cebu, sa Cavite, o sa mga dito sa Sampaloc, at sa marami pang ibibigay ninyo, Panginoon. Salamat sa mga pastors na partner namin sa paglilingkod. Sila man ingatan ninyo, maging yung church na aming kapartner sa pag-spread ng gospel. Gabayan niyo po sila, Panginoon. At kagaya po ng aming laging dalangin sa inyo, sa 7 Emirates, Panginoon, with the partnership of Global Connection Abu Dhabi at ng mga ibang churches pa na nasa UAE na, Panginoon,
ang aming pong dalangin na itong 7 Emirates ay magkakaroon po ng inyong iglesia, Panginoon, upang kami po ay sama-samang aawit at magpupuri sa inyo. Kami sama-samang sasabihin namin napakabuti niyo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon na magkaroon kami ng time na maipanalangin sa inyo yung desire namin bilang isang iglesia. At ito po iniiwanan namin sa inyong kapanahunan, sa inyong kaparaanan, at sa inyong kalooban. Maraming salamat po maging sa aming pag-aaral ng inyong salita, sa aming pagsamba, as we magnify you, Panginoon, sa pakikinig at sa pagtugon ng inyong mga salita. Gabayan niyo po ang buhay ng bawat isa. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, magandang araw po muli sa atin lahat. Salamat Brother Jom sa pagpapakanta. Salamat din po sa ating presider, sa ating mahal na pastor. So, kamusta po kayo? Nasa third week na po tayo ng ating August, ano po. So hopefully we are doing well and we are doing good. Una sa harapan ng ating Panginoon, pangalawa yung ating iniingatang pangalan, ano. At yun na yung pangalan ng ating Panginoong Hesus. So again, nasa Book of Isaiah tayo. Sa kaparaan ng kapag nagbabasa tayo ng Isaiah ay nababasa natin at binabasa natin itong mga previous MTM natin, pinoproclaim na talaga na darating yung Messiah, di po ba? Yung tagapagligtas natin. Kaya nga yung ating MTM ngayon sa Isaiah 63. So salamat sa mga previous MTM, napaka-healthy, napakasagana, ano po. So dito sa Isaiah 63, yung ating ilang outline ay makikita natin yung 1 to 19 ay ito yung simpleng outline, ano, yung the mighty appearance of the Redeemer. So alam natin yan, si Jesus Christ yan, ano. Si Jesus Christ yung tinutukoy dito na darating upang tubusin ang kasalanan ng mga tao. Sa 1 to 6, makikita din natin yung sa verses 7 to 14, yung katapatan ng Panginoon, muli niyang sinalaysay, muli niyang sinabi yung kanyang katapatan, ano. Ano, pag binasa niyo itong Isaiah talaga, nagbigay tayo ng time. Mababasa natin na talagang from time to time inuulit ng Panginoon na siya'y tapat na siya'y mabuti sa kanyang sa bansang Israel. Parang yung ating inawit kanina, napakabuti ng ating Panginoon. Siguro kaya laging inuulit ito ng Panginoon kasi madalas na nakakalimutan ng tao na mabuti ang Panginoon. Kaya habang tayo nag-MTM, lagi sana nating i-remind sa ating sarili na mabuti ang Panginoon. Ngunit nakakalungkot dahil dito din, hindi niya lang sinalaysay yung kanyang katapatan, kundi binanggit din dito kung paano nagrebelde ang bansang Israel. Ano po, when we talk about rebellion, ay ito yung kasalanan, ano po, yung mga bagay na hindi ginagawa na utos ni Yahweh. Ano, kaya nga kapag tayo nagbabasa ng Bible at hindi naman natin ginagawa yung sinasabi ng Bible, ay nagkakasala po tayo. It's part of rebelling against God, ano po. And dito po sa 15 to 19, mababasa naman po natin yung prayer for restoration. In fact, hanggang bukas itutuloy itong prayer for renewal, ano po, ng itong ating MTM. So connected pa rin yung ating MTM bukas, ano po. But meron akong isang verse na nag-captured sa akin dito habang pinag-aaralan ko to. Yung verse 8, sabi sa Isaiah 63 verse 8, "For he said, surely there are my people's children who will not deal falsely, and he became their savior." Alam niyo po yung word na savior. Sabi ng Hebrew, ibig sabihin po ng savior ay Mosiah o Yeshaya, ano po. Sa iba, Mosiah o Yoshia. Ito daw po ay both of which derived from the root meaning to save or to deliver. In the context of religious and spiritual terminology, these words are used to refer to God as the one who saves, delivers, and rescues his people from various forms of trouble, bondage, and danger. This concept is central to many passages in the Old Testament where God is portrayed as the ultimate savior of his people. So again, alam naman natin na lahat na ang tinutukoy na savior dito ay ang ating Panginoong Jesus. Kaya lang, ang tanong sa atin siguro ngayon ay kamusta ang ating paglakad kasama ang ating tagapagligtas, kasama ang ating savior. Alam natin lahat, we are all educated, we do believe na
tinubos tayo ng ating Panginoong Hesus, nagpakahirap siya para tubusin tayo sa ating mga kasalanan, pero ang laging tanong, kamusta ka ng iyong tagapagligtas? Kaya nga ang ating hiraming prinsipyo ngayon mula sa Luke. So tawid lang tayo ng New Testament, ano po, sa Luke 24 verses 13 to 35, yun ang ating magiging main passage ngayon at pinamagatan kong itong pag-uusapan nating walking with our Savior in life's journey, ano po, paglakad kasama ang ating tagapagligtas sa bawat journey ng ating buhay, ano po. Itong senaryo na to ay isang senaryo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, ano. So basahin lang natin yung maikling kwento. Sabi ng verse 13 ay ganito. Nang araw ding iyon, may dalawang alagad na naglalakad papuntang Emmaus, isang nayong may 11 kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Habang sila'y nag-uusap, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Ngunit siya'y hindi nila nakilala para bang natatakpan ang kanilang mga mata. Tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Tumigil silang nalulumbay at sinabi ng isa sa kanila na nagngangalang Cleopas, ikaw lamang yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga pangyayaring katatapos lamang maganap doon. Anong mga pangyayari? Tanong niya. Sumagot sila, tungkol kay Jesus na taga Nazareth, isang propetang makapangyarihan sa salita at gawa maging sa harap ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong pari at mga pinuno ng bayan upang mahatulang mamatay at siya'y ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan, ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari to, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasama namin. Maagang maaga raw silang nagpupunta sa libingan at hindi nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at sabi nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsasabing si Jesus ay buhay. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at ganun nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangal ninyo, kay kukupad ninyong maniwala sa lahat ng mga sinasabi ng mga propeta. Hindi ba't kailangan ang Kristo ay magtiis ng lahat ng ito bago siya pumasok sa kanyang kaluwalhatian? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanya, simula sa mga aklat ni Moses hanggang sa mga isinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang pupuntahan at si Jesus ay parang magpapatuloy pa sa paglakad. Ngunit siya'y pinigil nila, tumuloy ka muna rito sa amin, palubog na ang araw at dumidilim na. Sinabi nila, kaya't sumama nga siya sa kanila. Verse 30, nang siya'y kasalo na nila sa pagkain, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso yun at ibinigay sa kanila. Noon, nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila si Jesus. Subalit, siya'y biglang nawala sa kanilang paningin. Nasabi nila sa isa't isa, kaya pala nag-aalab ang ating puso habang tayo kinakausap niya sa daan at pinapaniwanag sa atin ang mga kasulatan. Agad silang tumayo at nagbalik sa Jerusalem, naratnan nila na nagkakatipon-tipon doon ang 11 at ang ibang mga kasamaan. And verses 34 to 35, sinabi ng mga ito sa dalawa, totoo nga palang muling nabuhay ang Panginoon, nagpakita siya kay Simon at isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus. Nang paghati-hatian nito ang mga tinapay. Pinagpala po ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang salita. Walking with our Savior in life's journey. Ano po? So when we talk about walking, alam naman natin lahat na ito'y patungkol sa paglakad. Ano? Hindi ko po alam kung kayo po ay naglalakad pa. Naglalakad-lakad pa. Ano po? So mahalaga po ang paglalakad. Mahalaga ang exercise. Ano po? Kami na ako, lagi po ako naglalakad tuwing hapon at tuwing umaga. Alam po ng aking asawa yun. Lagi akong naglalakad. Exercise na din. Pero alam niyo po ba dito sa may lugar na pwede mong lakarin, may bansa na magkadikit pero pwede mo lang lakarin. Kaya lang kakain ito ng more than 507 days o more than 500 days. At ito po yung pagitan ng Africa at ng Russia. So meron daw tong 23,068 kilometers longest walkable route. Ano po? So, pwede mo daw itong lakarin from Africa to Russia. Kaya lang, again, kakain ito ng ilang araw at hindi ko alam kung kaya nyo pong lakarin ito. Hindi ko po alam kung sino ang maglalakas loob para lakarin po itong 23,000. Siguro po pag nilakad mo yan ay mawawala na talaga yung tiyan mo. No? Pag nilakad mo po yan. Ano? So,
Ito yung longest walkable na pwede nating lakadin. Ano po. Kaya lang minsan sa ating buhay Kristiyano, ang dami pong pumipigil ng ating paglakad, di po ba? I'm talking about our spiritual life. Minsan sa ating paglakad kasama ang Panginoong Jesus, kasama ang ating pagligtas, minsan tayo po'y napipigilan ng mga iba't ibang sitwasyon, ng iba't ibang pagkakataon. Tama po si Brother Job sa ating devotion kanina bago tayo nag-worship service, ano, na talagang may iba't ibang pasanin tayo. Minsan ayaw nating ibigay sa Panginoon. Kaya hindi tayo na nakakapagpatuloy. Kagaya po ng larawan na to, na kung saan dahil daw po sa COVID, kaya daw po nakulong itong mamang ito at hindi daw makalabas. Talagang siya'y pigil na pigil. Ano po. Hindi ko po alam, baka po beyond COVID, may iba't iba pa po tayong kadahilanan na tayo po'y nakakulong sa isang nakala natin malaya tayo pero spiritually nakakulong pala tayo. Emotionally, nakakulong tayo. Mentally, nakakulong pala talaga tayo. Hindi ko po alam. Kaya nga ang magandang tingnan natin, habang tinatalakay natin yung ating binasa kanina, how do we walk with our Savior in life's difficulties? Ano po? Paano tayo lalakad kasama ang ating tagapagligtas sa iba't ibang kaparaanan o sa iba't ibang sitwasyon na ating pinagdadaanan? Una po, magandang tingnan natin, are you discouraged? Tayo po ba'y discouraged sa mga sandaling ito? Sa iba't ibang sitwasyon, sa iba't ibang mga tao. Minsan po, di po ba, mga tao nakaka-discourage. Minsan ay mga pagkakataon. Pero, are you discouraged? Dito po makikita natin mula sa ating binasa kanina that our Savior will walk with you, ng ating tagapagligtas ay kasama po natin. Tingnan niyo po muli yung ating binasa kanina. Sabi po ng verses 21, sabi po dito, siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Alam niyo po, nakakalungkot itong mga statement na binitawan na 'to. Sabi niya, siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya. So nakatingin sila sa Panginoong Hesus, nagpapakain ng Panginoong Hesus, nagpapagaling, satisfied sila sa ginagawa ng Panginoong Hesus. Kaya lang nung nangyari na nahuli ang Panginoong Hesus, namatay ang ating Panginoong Hesus, nalungkot sila. Talagang sila ay may hindi nila alam ang kanilang gagawin at ang lumabas sa kanilang mga bibig, sayang, siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa amin. Alam niyo po ba, hindi ang pinaka puwedeng mabasa natin sa Bible ay ito pong, I had hope. Umasa pa naman ako. Sayang, ikaw pa naman ang aking inaasahan. Minsan po, sa ating mga buhay, di po ba? Sayang, itong boss ko, ito pa naman yung magpo-promote sa akin. Sayang, taong ito pa naman ang magpapayaman sa akin. Marami po tayong mga sayang sa buhay, ano po. Kaya nga yung minsan, ang term na lang natin ngayon, sana all, ano po, sana all. Pero minsan sa ating mga buhay, ang dami nating sinasabing sayang. Pero gusto kong balikan yung quotation last time na gusto ko pong uling basahin ngayon. Sabi dito, when you suffer from a broken heart and lack of hope, there's someone who wants to walk with you. Gusto kong balikan ito at gusto kong ipaalala sa inyo na kung tayo man ay nasasaktan, na tayo man ay may pagdaanan, o meron mang mga kabigatan, meron pa rin Panginoong Hesus na gustong lumakad kasama natin, ano po. Iwanan man tayo ng ating mga trabaho, iwanan man tayo ng mga kakilala natin, iwanan man tayo ng ating mga inaasahang mga tao, pero ang ating Panginoong Hesus hindi po tayo iiwan, di po ba? Sabi nga ng Isaiah 63 verse 7, yung ating MTM, aking sasaysayin ang pag-ibig ni Yahweh na hindi nagmamaliw. Last time binanggit natin, pinag-usapan natin yung genuine love, ano? The genuine love of the Lord, the covenantal love of the Lord, the legit love of the Lord never ceases. At dito sa Isaiah 63, sinabi ulit, aking sasaysayin ang pag-ibig ni Yahweh na hindi nagmamaliw. Kaya nga pupurihin ko siya sa lahat ng bagay na kanyang ginawa para sa atin. Tunay na kanyang pinagpala ang bayang Israel dahil sa kahabagan niya at wagas na pag-ibig. And verse 8, sabi dito, sila ang aking bayan, sila ang bayan ko na aking hinirang, kaya hindi nila ako pagtataksilan, iniligtas niya sila. So mababasa natin talaga yung desire ni Yahweh na itong bansang Israel ay magbalik loob sa kanila dahil mahal ng Diyos ang bansang Israel. At tayong lahat po, mga kapatid, habang tayo ay nandito sa mundong ito, kung tayo man ay nadi-discourage sa mga tao, sa mga pagkakataon, sa iba't ibang sitwasyon, sa iba't iba nating mga personal na pinagdadaanan, huwag mo nating kalimutan, mga kapatid, na meron tayong Diyos na sa atin ay laging kasama at nangako siya na hindi niya tayo iiwanan
at hindi niya tayo pababayaan. Ngayon po, itong week na 'to ay may yung FIBA World Cup. Ano po, 'pag sinabing FIBA World Cup ay maglalaban-laban po yung mga magagaling na bansa at yung mga malalakas na bansa upang makamit po yung isang trophy, ano po. So, dito po 'yan sa Pilipinas gagawin, sa Indonesia at sa Japan, ano po. So, nasabi ko lamang po 'to dahil ito pong mamang ito si Derek Redmond, ano po. Siya po ay, kilalang-kilala sa larangan ng pagtakbo, ano po. So, napakagaling na mananakbo na 'to, to the point na meron 4 po nakuha niyang award sa Olympic, ano po. Kaya naman siya ay talagang tinitingala ng marami niyang mga kasabay sa pagtakbo, ano po. Kaya noong 1992 sa Barcelona, sa sabi niya sa kanyang sarili, gusto pa niyang tumakbo. Gusto niya ng ika-5 award pa para dun na daw siya magre-retire. Gusto niyang tapusin ng maayos yung kanyang takbuhin, ano. Kaya itong si Derek Redmond na kung saan ay sumali sa Barcelona, Spain upang, para tumakbo ulit. So, nag-umpisa yung kompetisyon, bumaril at dahil yun yung sign para mag-umpisa ng pagtakbo, itong si Derek Redmond ay tumakbo. Tumakbo po siya ng tumakbo, pero dahil meron ng katandaan, sabihin na natin yung term na yun, dahil may edad na itong si Derek, eh medyo nag-cramps na po yung kanyang tuhod habang siya'y tumatakbo. At habang siya'y tumatakbo, biglang nanigas na ho yung kanyang paa, yung kanyang binti, to the point na bumagsak po siya. Ano po, nagulat po ang lahat habang siya ay bumabagsak. Nagulat kasi siya talaga yung crowd favorite, ano po. So, nung bumagsak siya. Meron pong isang mama na lumapit sa kanya habang siya'y nakahiga. Ang sabi po ng mamang yon ay, "Hindi mo na kailangan tumakbo, okay ka na. Pahinga na tayo, exit na tayo." Alam niyo po ba ang sabi ni Derek Redmond ay ganito? Sabi ni Derek ay ganito, "Hindi, kailangan kong tapusin yung aking takbuhin. Ako man ay may injury o wala, tatapusin ko yung aking takbuhin." Alam niyo po kung sino 'tong mamang kausap niya? Ito po yung kanyang tatay. Ito po yung kanyang tatay na galing po sa malayo ay tumakbo palapit sa kanyang anak na nasasaktan. At nung sinabi ng kanyang anak na tatapusin niya yung kanyang, takbuhin, ang sabi po ng kanyang tatay ay, "Sige, sasamahan kita, hindi kita iiwanan." Alam niyo po sa mundong ginagalawan natin, maraming beses tayong madadapa, maraming beses tayong masasaktan, maraming beses tayong luluha, maraming mga tanong na puwedeng mag-arise habang tayo ay lumalakad kasama ang Panginoon. Pero 'wag ho nating kalimutan, sapat po ang pangako ng Panginoon sa ating mga buhay na hindi niya tayo iiwanan at hindi niya tayo pababayaan. Kaya nga kung meron pong discourage, mga sandaling ito, nadi-discourage sa iba't ibang kaparaanan, sa iba't ibang, pagkakataon, meron po tayong tagapagligtas na kasama po natin. Our Savior will walk with us. Pangalawa po, hindi lang po tayo discouraged kundi minsan mararanasan natin, are you disoriented? Na out of focus po ba tayo? Tayo po ba ay naliligaw? O tayo po ba ay nalilito? Are you disoriented? Hindi lamang po our Savior will walk with you, kundi our Savior will teach you as well the truth. Our Savior will teach the truth. Ang ating pong tagapagligtas ay tuturuan po tayo. Sabi ng verses 25 and 26, sinabi sa kanila ni Jesus, "Kay hahangal ninyo, kay kukupa din yung maniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta. Hindi ba't kailangan ang Kristo ay magtiis sa lahat ng ito bago siya pumasok sa kanyang kalwalhatian?" Dito po makikita po natin emotion, yung expression ng ating Panginoon dahil itong mga taong ito na naglalakad, sina Cleopas at yung kasama niya, ang bilis maniwala. Dahil nga sila'y nalulungkot, 'di po ba kapag tayo malungkot, ang bilis mag-decide? 'Di po ba kapag tayo nasasaktan, ang bilis nating maniwala sa iba? At dito makikita natin parang sinabi sa kanila ng Panginoon, ang bibilis niyong maniwala, bakit kayo ganyan? 'Di ba kailangan talagang pagdaanan 'yan? Kaya nga dito magandang makita po natin at sa verse 27 sabi, "At pinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanya, simula sa mga aklat ni Moses hanggang sa mga sinulat ng mga propeta." Ano po, magandang paalala po sa atin lahat 'yan mga kapatid. Kapag tayo'y nasasaktan at disoriented tayo, 'wag muna tayong magdesisyon, 'wag muna tayong mag-yes at 'wag muna tayong mag-no. Kasi
yung hype ng ating emosyon baka mag-lead sa atin sa kapahamakan, ano po. So, tingnan natin yung mga katotohanan pagdating at 'pag pinag-uusapan natin yung Savior. Una, ang ating tagapagligtas ay kailangan talagang mamatay para tayo ay mapatawad. He had to die for our forgiveness. Kailangan niyang mamatay para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. Kaya nga sa verse 27, pinaliwanag ng ating Panginoong Hesus. At sa Isaiah 53 na ating MTM, sabi dito, tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw, nagkakanya-kanya tayo ng lakad, ngunit pinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo dapat ang tumanggap. Dapat maliwanag na po sa ating doktrina yan. Dapat maliwanag na po sa ating mga pananampalataya na ang ating Panginoong Hesus na parang isang tupa na pinarusahan, pinatay para po sa ating mga kasalanan. So when we talk about Savior, dapat po alam natin na kaya siya pumunta sa mundong ito ay para mamatay sa ating mga kasalanan. Hindi lamang po yun. When we talk about our Savior, hindi lang He had to die for our forgiveness, kundi siya din po ang sentro ng buong Biblia. He is the central to the entire Bible. Ano po? Hindi po si Moses, hindi po si Abraham, hindi po si David, kundi from Old Testament to New Testament ang tinutukoy po dyan ay ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga itong MTM natin, itong Book of Isaiah, pinoproclaim po ang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga yung Isaiah, hindi po patungkol kay Isaiah. Ito po ay patungkol sa pagdating ng Panginoong Hesus. Kaya ang Isaiah ay, yes, na andun yung mga iba't ibang pagkakamali ng bansang Israel. Pero ang Book of Isaiah ay tumutukoy pa rin sa pag-ibig niya sa bansang Israel. Kaya itong Bible na ating hinahawakan ay patungkol po sa ating Panginoong Hesus. Bagamat hindi po lahat ng mga salita ay Jesus ang mababasa natin, ano po. Pero ito po ay it's all about Jesus, ano po. Alam po natin 'yan. So, truths about our Savior. He had to die for our forgiveness. He is central to the entire Bible. Siya ang sentro ng Biblia. Pangatlo at panghuli po, when we talk about Savior, ay ito po yung lagi niyang ginagawa sa atin sa bawat araw. He wants us to invite Him in order to know Him completely. Na ini-invite tayo lagi ng Panginoon na magkaroon ng time sa Kanya. Ini-invite tayo ng Panginoon na magkaroon ng intimate relationship talaga sa Kanya, ano po, na talagang ang ating Panginoong Hesus ay intentional. Kaya nga yung discipleship natin, intentional yung atin kasi ang Panginoong Hesus intentional. Sabi ng Isaiah 63 verse 10, ngunit sa kabila nito, sila'y naging magsik at pinighati nila ang kanyang banal na espiritu dahil doon naging kaaway nila si Yahweh. Minsan ito po ang problema sa atin, di po ba? Minsan ay alam natin yung katotohanan, alam natin yung truth, alam natin yung when we talk about Savior, namatay siya para sa ating kasalanan, nabuhay siya, umakyat muli sa langit at muling babalik. Siya yung central ng Bible. Kaya lang ang problema, kapag ini-invite naman tayo ng Panginoon na magkaroon tayo ng intimate relationship, magkaroon tayo ng time sa Kanya, minsan ay ayaw po natin, di po ba? Minsan ay limited lang yung pinagkakatiwala natin sa Panginoon. Tama si Brother James kanina sa ating sa ating devotion. Minsan ay limited lang yung pinagkakatiwala natin sa Panginoon. Kapag kaya natin, tayo at yung mga bagay lang na hindi natin kaya, yun lang yung binibigay natin sa Panginoon. To the point na kapag hindi pa pabor yung nangyayari, ano maging resulta, magagalit pa tayo sa ating Panginoon. Ano? So, magandang paalala sa atin yan, na yung Savior natin, nakasama natin araw-araw, ay ini-invite ka bawat araw na magkaroon ng time sa Kanya. Minsan po may isang kwento na kung saan meron daw pong kwento-kwento lang naman po ito, gawang kwento, pero maganda ang prinsipyo. Sabi meron daw pong isang mayaman na tao na kung saan in-invite niya ang Panginoong Hesus sa kanilang tahanan, ano po. So in-invite ang Panginoong Hesus, ang Panginoong Hesus ay dumating daw po, pumasok at pumunta sa kusina, kakain kasi may time. Kaya lang bago sila kumain ay nakita daw po nung may-ari, yung mayaman, na darating si Satanas. Kaya ang ginawa po niya ay pinigilan po niya sa pinto. At hindi pinapasok si Satanas. Sabi niya, "Huwag kang pumasok dito, may bisita ako. Nandito ang Panginoong Hesus." So, inawat niya, pinigilan niya at hindi ho nakapasok ang kaaway. Lumipas po maraming gabi, ganito po ang mga senaryo. Ano po? To the point na yung isang gabi, ganun po ulit ang nangyari, kakain ulit sila, nandun ang Panginoong Hesus, dumating na naman yung kaaway, kaya lang pinigilan niya ulit
At parang napagod na siya. Ang sabi niya, "Panginoong Hesus, hindi mo ba ako tutulugan at tutulungan? Nandiyan ka lang ba?" Alam niyo po ang sagot sa kanya ng Panginoong Hesus, hindi ko kasi 'to bahay, in-invite mo lang ako, ikaw na ang bahala diyan." Kaya nung nangyari po 'yun, ang ginawa ng mayaman na 'to ay binigay po niya yung susi sa Panginoong Hesus. Kinabukasan, gano'n na naman po ang nangyari. Dumating ang Panginoong Hesus, dumating ang kaaway, kaya lang a ang ang yung may-ari sabi niya, "Ako na ang tatakbo, ako na ang magsasarado ng pinto para hindi makapasok 'yan." Sabi ng Panginoong Hesus, "Oops, ako na ang may-ari ng bahay na 'to, hindi na ikaw. Ako na ang bahala diyan kay Satanas. Ako na ang bahala diyan sa kaaway." Gawang kwento lamang po ito ano po, pero kunin natin yung mga lesson. Anong aspeto ng buhay natin na hindi pa natin pinagkakatiwalaan ng lubusan sa Panginoon? Sinasabi natin siya ang ating tagapagligtas, pero minsan meron tayong reservation sa Panginoon. "Panginoon, 'wag mong hawakan itong aspeto na 'to, ako nang bahala dito." Hindi ko po alam at kayo lamang po ang makakapagsabi na ano po. Dito po kung ating itutuloy yung ating main passage ngayon, malapit na sila sa nayong kanilang pupuntahan at si Jesus ay parang magpapatuloy pa sa paglakad ngunit siya'y pinigil nila, "Tumuloy ka muna rito sa amin, paglubog ng araw, dumilim na." Kaya't sumama nga siya. Sa mga 30-31 nang siya'y kasalo pa, gusto ko po 'tong part na 'to, sabi dito, nang siya'y kasalo na nila ng pagkain, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Alam niyo po 'pag ikaw ay bisita, dapat ay yung may-ari ng bahay yung magbibigay sa'yo ng pagkain. Pero sa kuwentong ito, nandun ang Panginoong Hesus at siya na yung nagkusang, kinuha yung pagkain ano po, na parang sinasabi niyang mag-uumpisa ang pagpapala sa tahanan na 'to dahil pinagbuksan niyo ang Panginoong Hesus sa tahanan. Alam niyo po, buksan po natin ang ating puso't isipan sa iba't ibang gawain ng Panginoon. Ini-invite po niya tayo, mga kapatid, taga Global Connection Dubai. Ini-invite po tayo ng ating Panginoon na tayo po buksan natin hindi lang po ang ating puso kundi pati ang ating mga kamay, ang ating isipan para sa kanyang mga gawain. Kaya nga po kung meron po ditong disoriented, na out of focus, buksan po natin ang ating Bible, buksan po natin ang Biblia at tuturuan po tayo ng katotohanan ng ating Panginoon. Pangatlo at panghuli, hindi lang po discouraged, hindi lang po disoriented, baka meron po sa atin sa mga sandaling ito na distress. Are you distressed? Ano po, sabi po dito, our Savior will give you peace. Kung meron po sa atin na nadi-distress na ang tagal na nating hinihingi sa Panginoon pero hindi pa dumadating, tagal na ng ating dalangin pero hindi pa rin dumadating, huwag po kayong mag-alala. Meron po tayong Panginoong Hesus na kasama na sa atin po ay magbibigay ng kapayapaan. Tatlo po kasi nangyayari 'pag tayo natatakot, 'di po ba? Una, 3 choices when we are fearful. Una, tinatakasan po natin, flight. We want to flee from our fears, ano po. Tinatakbuhan natin, ayaw nating harapin, ano po. Kaya lang ang problema minsan, ang nagiging response naman natin ay labanan. Puwedeng tama, puwedeng mali, ano po. Kaya lang ang nakakalungkot dito ay minsan ay kahit, magsinungaling na tayo basta malabanan lang natin itong mga problema, 'di po ba, na which is wrong. Ang maganda po na maging response natin kapag meron tayong mga takot sa puso natin ay yung faith, yung pagtitiwala po sa Panginoon sa iba't ibang, sitwasyon, ano po. Marahil ay kagaya po kayo ng mga taong yon, yung ating binasa kanina, sina Cleopas na medyo malungkot, medyo kung titingnan po yung puso natin ngayon baka malungkot, baka lumuluha, baka naghihinagpis, ano po, baka maraming katanungan. Pero nung na-meet po nila ang Panginoong Hesus, nagbago po lahat. At ito po yung gusto ko pong sabihin sa inyong mga kapatid. Whenever we come to Jesus, whenever we talk Jesus, whenever we surrender everything to Jesus, alam niyo po yung peace ng Panginoon. Siguro kahit nakasimangot ang puso natin, ay magiging masaya kapag tinatagpo natin ang ating Panginoon. At ito po yung power ng resurrection. Sabi ni Apostol Pablo, kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. So, salamat sa Panginoon dahil siya ay nabuhay at dahil siya ay buhay, ibig sabihin po may pag-asa tayo na puwedeng panghawakan sa iba't ibang problema, sa iba't ibang pagsubok at anuman ang ating pagdaanan, buhay po ang ating Panginoon. Buhay ang ating tagapagligtas. Sabi nga po ng picture na 'to,
ang original daw pong rock and roll ay si Jesus. Ano po? Rock from rock at nag-roll daw po. Kaya ang original rock and roll ay si Jesus. Ano po? But when we talk about peace, when we say about peace, alam niyo po, itong peace na lagi nating sinasabi, more than 400 times daw pong binasa o binanggit sa Bible. Sa Old Testament ay yung 236 times na banggit itong peace. At sa New Testament naman daw po ay 142 times na banggit yung peace. Ano po? So talagang basahin lang ho natin yung Bible, lumapit lang tayo sa Panginoon at magkakaroon tayo ng kapayapaan. Kaya nga, tingnan natin, what kind of peace we have in Jesus? Ano ba yung kapayapaan na matatagpuan natin sa Panginoong Hesus? Una, yung peace with God, ano po, yung kapayapaan dahil sa Panginoong Hesus, na kahit tayo mawala sa mundong ito, yung ating doktrina, yung ating pananampalataya, kahit tayo mawala sa mundong ito, tayo ay may eternal life, meron tayong buhay na walang hanggan, kung saan doon talagang ating tirahan, na kung saan ay makikita natin ang Panginoong Hesus, mukhaan sa mukhaan, peace with God. At dahil yan sa ating Panginoong Hesus, sabi ng 1 Corinthians 15, Romans po to. Sapagkat kung noon ngay tayo mga kaaway at pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lalo ngayong ipinagkasundo na, ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. Ano po? Dati tayo kaaway ng ating Panginoong Hesus, ng ating Diyos, pero dahil sa ating Panginoong Hesus na namatay sa krus ng Kalbaryo, tayo po may kapayapaan. Peace with God. Pangalawa, ano yung peace na tinutukoy dito? Ano yung peace na meron tayo sa Panginoong Hesus? Yung peace of God, ano po, ito yung kahit anong ating pagdaanan, meron tayong kapayapaan. Sabi nga sa kanta, si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya't may ngiti sa mga labi, ano po, kahit may problema, may pagsubok, kaya nating tumawa, kaya nating maging masaya, kaya nating magpatuloy, kaya nating maglingkod, kasi alam natin, kasama natin ang ating Panginoon. Meron siyang pangako na pwede nating pangawakan. Naalala niyo po yung nangyari sa Old Testament kung saan yung bansang Israel yung Israelites ay tumawid sa Red Sea, di po ba? Ang problema nila, hindi sila makatawid kasi nga sobrang taas na ng ilog Jordan o yung Red Sea. Hindi sila makatawid. Pero alam natin yung kwento, hinati ng Panginoon at sila nakatawid. Ang tanong, nasaan yung ilog o nasaan yung tubig? Nawala po ba? Di po ba hindi? Naandun lang sa kanilang tabi. Pero anong ginawa ng Israelites? Pero sila ay nakatawid. Sila ay dumaan lamang. Mga kapatid, ang problema, dadaanan lang. Minsan yung problema ay hindi talaga inaalis ng Panginoon para tayo patuloy na magtiwala sa Kanya. Ang problema, dinadaanan lang. Hindi yan tinatambayan. Kaya nga sa atin, kung meron tayong mga iba't ibang pinagdadaanan, daanan lang. Kung may iba't ibang pagsubok, ngitian lang. Meron tayong Diyos. Buhay ang ating tagapagligtas. Ano po? Sabi nga ng isang quotation na to ay, ang taong laging galit, madalas pumapangit. Kaya wag ho kayong laging galit, ha? Para hindi po tayo pumangit. Ano po? Peace with God, peace of God, pangatlo po at panguli na pwede nating maranasan sa ating Panginoon ay yung peace with others. Ano po? Dahil tayo may kapayapaan, may eternal life, meron tayong kapayapaan na kasama natin ang ating Panginoon at yung peace na mararanasan natin kasama ang ating iba't ibang kapatiran sa Panginoon. Kaya nga sabi niya sa John 13 verses 34 to 35, ano po, hindi ko lang naalis yung 1. Sabi po dito, a new commandment I give to you, that you love one another just I have loved you. You also are to love one another. By this, sa pamamagitan daw po ng pagmamahalan, ay makikita daw po ng mga taong tayo talaga ay disciples, tagasunod, followers ng ating Panginoon. Kaya nga, kung i-conclude ko tong ikatlong puntos, together we will grow in walking with the Savior. Sama-sama po tayo, tulong-tulong tayo sa paglago. Hindi po perfect lahat, may mga flaws, may mga pagkukulang, pero tulong-tulong po tayo, ano po. Hindi po tayo nagpapagalingan, kundi tayo nagpapalakasan sa isa't isa, no. Kung yung isa ay bumagsak, tutulungan po natin. Kagaya ng ginawa ng Panginoong Hesus nung tayo makasalanan, nung tayo kaaway pa niya, tayo inabot ng ating Panginoong Hesus. Tayo din po mga kapatid, pataasin ho natin yung pagmamahalan natin sa isa't isa, ano po.
Anyway, insert Ninong Onat diyan, si Eunice at yung mga Mama Bell at ilang pang kapatiran natin ano po, sina LJ. Tulong-tulong tayo sa paglago ano po, sama-sama tayo. Kaya nga dahil meron tayong kapayapaan, naranasan at mararanasan natin 'yan sa ating Panginoong Hesus. Una po, are you discouraged? Are you Are you discouraged? Our Savior will walk with you. Are you disoriented? Our Savior will teach you the truth. Or are you distressed? Our Savior will give you peace. Kaya nga po sa ating simpleng pagsasalu-saluhan o sa ating simpleng i-analyze itong ating pinag-usapan, siguro magandang tanong na atin pong sasagutin ngayon. Bakit po kaya madalas sa ating buhay Kristiyano ay kinalilimutan natin ang ating Panginoon? Bakit kaya sa ating buhay Kristiyano minsan hindi natin sinasama ang Panginoon sa ating plano, sa ating mga desisyon ano po? Why do we often leave God out of our lives? Pangalawa po na pwede nating pag-usapan ay bakit kaya sa loob ng iglesia nandun pa rin yung mga conflict? Why does conflict still happen inside the church? Or sometimes or most of the time ano po, magandang tingnan po natin, yamang nasa atin naman yung peace ng Panginoon, bakit kaya minsan sa loob ng church ay may mga iba't ibang conflict pa 'no? Di ko naman po sinasabi sa GC Dubai, pero as church, general universal church, minsan yan po ang ating, ayan po ang ating, problema ano po. Kaya nga magandang magandang paalala sa atin ngayon na sa ating paglakad sa mundong ito ay lumakad po tayo kasama ang ating tagapagligtas. Tayo po'y tumungo at tayo po'y manalangin. Lord, salamat po sa time na 'to, salamat po sa inyong paalala sa amin. Patawarin niyo po kami kung minsan sa buhay namin ay hindi ka namin sinasama. Minsan ay mas pinipili naming magdesisyon out of our emotion at hindi po out of your truth, Panginoon. Patawarin niyo po kami at dalangin ko po, Ama, na patuloy po namin maingatan nawa ang inyong pangalan sa buhay po namin, Panginoon, upang sa gano'n ay yung amin pong pagkatawag na madala ang mabuting balita ay patuloy po namin maingatan. Maraming salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.